Lahat tayo, mula sa mga feeling genius na Wall Street analysts hanggang sa mga politikong mahilig mag-speech sa Washington, ay iisa lang ang pinaniniwalaang delusyon na kapag ikaw na ang nasa rurok, kapag ikaw na ang bida, at wala nang makapantay sa iyo, isa ka ng Diyos na hindi matitibag. Pero kung magbabasa-basa lang tayo ng kasaysayan ng makroekonomiya, may madilim at madugong lesson tayong matututunan. Maraming imperyo, militar man o ekonomiya ang hindi bumabagsak kapag mahina sila. Sa halip, namamatay sila sa mismong sandali na pakiramdam nila ay sila ang pinakamalakas, pinakadominante at walang kapalit. Pag-usapan natin ang Taiwan, ang maliit na isla na literal na nakatayo sa tuktok ng global semiconductor supply chain. Sila ang bida sa AI revolution. Ang tibok ng puso ng bawat gadget sa mundo. Pero heto ang plot twist. Dahil nag-iisa sila sa malamig na tuktok na iyon, bawat pitik o yanig, gaano man kaliit, ay hindi na tumatama sa panlabas na balat, kundi diretsyo na sa puso ng kanilang sistema. Himayin natin kung paano ang hegemonya nilang ito ay may tinatagong fatal error. Bilang isang macroekonomista, hindi ko tinitingnan ang Taiwan bilang isang bansa lang. Para sa akin, isa itong vital organ na nagbobomba ng digital na dugo sa buong katawan ng global economy. Noong nilabas ng OpenAI ang ChatGPT at nagkagulo ang lahat sa AI arms race, biglang natauhan ng mundo na ang kinabukasan ng komputasyon ay nakasalalay sa mga chip na mas maliit pa sa red blood cell ng tao at halos lahat ng iyon ay gawa sa iisang lugar lang. Ang imperyong ito ay hindi binuo gamit ang mga sundalo, kundi gamit ang nanometer precision at teknolohiyang walang katulad. Pero ang proteksyong nagmumukhang baluti nila ang monopolyo sa chips ay siya ring pinakasensitibong pressure point nila ngayon. Ang peking pakiramdam ng seguridad na ito ay sintomas ng tinatawag sa medisina na hypertrophy, isang organ na lumalaki ng husto dahil sa sobrang trabaho na sa huli ay bibigay hindi dahil sa atake mula sa labas, kundi dahil hindi na nito kayang suportahan ang sarili nitong bigat sa gitna ng isang toxic na kapaligiran. Baka magulat kayo o matrigger ang inyong cognitive dissonance, lalo na kung nakikita ninyo ang nagliliparang kita ng TSMC. Paano mo sasabihin guguho ang isang entity na laging record-breaking ang profit? Ang sagot ay nasa pagkakaiba ng acute health at chronic disease. Sa panlabas, ang mga numero nila ay nakakasilaw sa ganda, parang punong-puno ng buhay. Pero sa loob, ang pundasyon ng kanilang survival model ay unti-unti nang nabubulok. Hindi natin pinag-uusapan ang pagkalugi bukas agad. Sinusuri natin ang mabagal na proseso ng necrosis kung saan ang mga suportang nagbibigay buhay sa kanila mula sa enerhiya, geopolitika, hanggang sa supply chain ay isa-isang pinuputol ng mundong takot na sa sarili nilang pagdepende sa Taiwan. Ito ay kwento kung paano sinasakal ng dahan-dahan ang isang high-tech empire ng malupit na realidad ng pisikal at politikal na mundo. Pero bago natin laitin ang kanilang pagbagsak, hangaan muna natin ang arkitektura ng imperyong ito. Bakit nga ba sila ang undisputed semiconductor king? Tingnan natin ang mga datos na nagpapatakbo sa naratibong ito. Ang AI boom ay parang steroid na itinurok sa daluyan ng dugo ng ekonomiya ng Taiwan. Ang kanilang tech exports ay hindi lang lumago. Naging financial monster ito na lumamon sa lahat ng prediksyon. Ang demand para sa AI chips, servers at cloud computing ay lumikha ng isang perfect storm. Ang mga pabrika sa Hsinchu at Tainan ay nagtatrabaho ng higit pa sa kanilang limitasyon, gumagawa ng silicon wafers sa bilis at husay na hindi kayang gayahin ng kahit sino sa kanluran o silangan. Ito na ang rurok ng ebolusyon ng manufacturing ng tao. Ang mga numerong lumalabas dito ay talagang nakakalula. Sa taong 2025, ang exports ng Taiwan ay inaasahang aabot sa record na 640.75 bilyong US dollars. Isipin mo ang ganong karaming pera na dumadaloy sa isang islang kasing laki lang ng ilang probinsya sa mga developing countries. Ang pagtalon na ito ay dahil sa walang kabusugang gana ng mundo sa AI infrastructure. Sa tuwing ang isang tech giant sa Silicon Valley ay nagtitrain ng bagong AI model
o tuwing may itinatayong data center sa disyerto, ang perang iyon ay diretsyo sa kaban ng Taiwan. Ang ekonomiya ng isla ay naging isang higanteng utak na nagpoproseso ng komputasyon ng buong mundo, sumisipsip ng yaman sa paraang hindi pa nakikita sa kasaysayan ng modernong kapitalismo. Kahit ang mga pinakakuripot na financial institutions ay napilitang yumuko sa katotohanan ito. Ang Central Bank ng Taiwan sa pagtatapos ng 2025 ay itinaas ang kanilang economic growth forecast. Habang ang ibang bansa ay takot sa recession at inflation, ang Taiwan ay nalulunod sa ligaya ng likwididad. Ang pag-angat na ito ay malinaw na dahil sa tech exports at AI chips na ayaw magpalamig. Sa global chart, ang Taiwan ay isang kumikinang na anomalya. Isang kuta ng paglago na tila hindi tinatablan ng grabidad ng ekonomiya. Hindi lang sila gumagawa ng gamit, sila ang gumagawa ng mathematical foundation ng kinabukasan. Pero tandaan natin ang batas ng physics sa ekonomiya. Habang mas tumataas ang pag-akyat mo ng walang maayos na tuntungan, mas nakakamatay ang potensyal na enerhiya kapag ikaw ay nahulog. Kung dito lang tayo hihinto, mukhang happy ending na ang kwento. Isang technocratic utopia kung saan ang inobasyon ay laging panalo laban sa geopolitika. Nakikita natin ang isang perpektong macroekonomikong katawan na may naglalakihang kalamnan dahil sa demand ng mundo. Nagawa ng Taiwan na gawin ang sarili nila bilang single point of failure para sa buong modernong mundo. Sa loob ng maraming taon, tinawag itong Silicon Shield, isang geopolitical insurance, kung saan walang bansang maglalakas loob na galawin sila dahil baka gumuho ang sarili nilang ekonomiya. Pero sa medisina, kapag ang isang cell ay lumaki ng walang kontrol at kinuha ang lahat ng resources ng katawan, hindi iyon healthy growth. Ang tawag doon ay patolohiya. At dito na natin makikita ang mga unang lamat sa balat ng imperyong ito. Ito na ang turning point. Ang pagbagsak na nagbabanta sa Taiwan ay hindi iyong tipikal na eksena na may mga abandonadong pabrika o kinalawang na makina. Malayo doon, punong-puno ang mga pabrika nila at ang orders ay abot hanggang sa susunod na mga taon. Ang totoong panganib ang nakakamatay na systemic vulnerability ay ang katotohanang ang kanilang ekonomiya ay naging isang organismo na nakadepende na lang sa iisang organ, iisang function at iisang uri ng pagkain. Isinakripisyo ng Taiwan ang diversity ng kanilang industriya para lang sa extreme efficiency sa paggawa ng chips. Kapag itinaya mo ang buong kapalaran mo sa isang AI-powered money machine, isinusuko mo na ang kontrol ng buhay mo sa pabago-bagong ihip ng hangin sa mundo. Hindi na sila ang may hawak ng remote control ng sarili nilang buhay. Silipin natin ng mas malapit. Ang tech exports, partikular ang AI semiconductors, ang naging tanging nerve path na nagpapanatili sa ekonomiyang ito na gising habang ang mga tradisyonal na manufacturing, domestic services at ibang industriya ay unti-unti nang nanghihina at lumiliit dahil sa kawalan ng puhunan at atensyon. Ang chip sector naman ay lumobo ng hindi na balanse. Ito ay isang klasikong structural imbalance. Sa risk analysis, ang paglalagay ng lahat ng itlog mo sa iisang basket, gaano man katibay ang basket na iyon ay recipe para sa disaster. Kung magkaroon ng pagbabago sa teknolohiya o kung magsawa ang mundo sa pagtatayo ng AI data centers, ang yanig na iyon ay hindi lang makakasakit sa isang sektor. Papatayin nito ang mismong utak ng buong ekonomiya ng isla. Naging bihag sila ng sarili nilang tagumpay. Ang mga ulat mula sa Reuters ang nagpapatunay sa diagnosis na ito. Ang data ay nagpapakita na ang momentum ng kita sa Asia, lalo na sa mga market na gaya ng Taiwan, ay idinidikta na lang ng global megatrends, hindi ng tatag ng kanilang sariling domestic market. Ibig sabihin, ang tibok ng ekonomiya ng Taiwan ay hindi nakadepende sa kung gaano kalakas gumastos ang mga lokal na mamamayan nila. Ang tibok nila ay kontrolado ng desisyon ng ilang tech giants sa Silicon Valley na libu-libong milya ang layo. Ang ganitong uri ng pagdepende ay lumilikha ng sobrang pagiging sensitibo sa anumang gulo sa labas. Isang maliit na bawas lang sa budget ng Microsoft o Meta o isang bagong regulasyon sa Washington ay magiging tsunami na tatama sa pampang ng Hsinchu.
Sa madaling salita, ang imperyong ito ay hindi mamamatay dahil nawalan sila ng lakas o dahil nalaos ang teknolohiya nila. Ang paradox dito ay mamamatay sila dahil sobrang dumedepende sila sa iisang bagay na nagpapatibay sa kanila. Ang kanilang titanium exoskeleton ay mukhang hindi matitibag ng mga kalaban, pero ang mga malalambot na tissue sa loob, ang domestic economy na dapat ay sandigan nila sa oras ng krisis ay matagal nang naging marupok. Ito ay isang ilusyon ng pagiging immune. Kapag ang isang sistema ay nawalan ng kakayahang mag-adjust at isa lang ang direksyong kayang puntahan gamit ang iisang gasolina, doon na nagsisimulang tumunog ang kampana ng kamatayan. Ang Taiwan ay sumasayaw sa isang manipis na lubid kung saan ang isang ihip lang ng hangin mula sa pagbabago ng market sentiment ay sapat na para sila ay mahulog. Ngayon, pasukin natin ang pangalawang layer ng ating pagsusuri at dito lalabas ang nakakagulat na katotohanan. Kapag iniisip ng mga tao ang semiconductors, ang nakikita nila ay mga malilinis na kwarto, mga engineer na naka-white suit at mga mahiwagang algorithms. Akala nila, kuwento lang ito ng software at talino. Pero para sa mga analyst, ang paggawa ng chips ay isang madumi at brutal na kwento tungkol sa kuryente, tubig at enerhiya. Ang paggawa ng 2 nanometer chip ay nangangailangan ng napakalaking kuryente na kasing dami ng kailangan ng isang buong metropolis. Ang mga makinang ginagamit nila ay hindi tumatakbo sa hangin. Nilalamon nito ang megawatt ng kuryente ng walang kabusugan. Dito matatagpuan ang blind spot ng imperyong ito. Ang kahinaan nila ay hindi ang kakulangan ng matatalinong engineer, kundi ang kakulangan ng kuryente at tubig. Tingnan natin ang datos ng konsumo ng enerhiya. May nilabas na report ang Reuters na dapat ay nagpapakabana sa mga strategists sa Taiwan. Noong 2021 pa lang, ang TSMC ay kumonsumo na ng 6.4% ng kabuuang kuryente ng buong isla ng Taiwan. Isang kumpanya lang, pero kinakain ng halos 7% ng kuryente ng isang buong industrial nation at lumang data pa iyan. Sa pagputok ng AI at sa paglipat sa mas maliliit at mas matatakaw sa enerhiyang chips, ang porsyentong ito ay lalong lumalaki. Habang lumalawak ang industriya ng chips, ang pressure sa lumang grid ng kuryente ng Taiwan ay hindi na makatarungan. Ang grid na ito ay parang puso ng isang higanteng atleta na pilit pinapatakbo, pero ang laki ng puso ay pangnormal na tao lang. Ang mga brownout ay hindi lang abala, ito ay banta sa buhay ng isang industriya kung saan ang bawat segundong tigil ng makina ay milyon-milyong dolyar ang nawawala. Ang problemang ito sa infrastruktura ay hindi kayang ayusin ng kahit anong galing ng algorithm. Ang Taiwan ay isang islang halos walang natural resources. Nag-i-import sila ng 98% ng kanilang enerhiya, karamihan ay fossil fuels gaya ng LNG at coal. Ibig sabihin, ang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo ay nakadepende sa mga lumang barkong naglalayag sa dagat. Mabagal ang kanilang transition sa green energy dahil sa politika, kaya habang ang labas ng imperyong ito ay mukhang futuristic, ang loob nito ay nakatali pa rin sa kahinaan ng 20th century industrial era. Bawat krisis sa enerhiya sa mundo at bawat pagtaas ng presyo ng gas ay direktang sumasakal sa kanila. Gumagawa sila ng pinakamataas na skyscraper sa mundo, pero ang pundasyon nito ay nakatayo sa ibabaw ng isang tectonic fault line ng global energy supply. Ang kahinaang ito ay naging isang brutal na realidad noong Marso 2026. Sa gitna ng gulo sa Middle East at ang banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz, ang daluyan ng enerhiya ng mundo, lumabas ang report na nanganganib maputol ang supply ng Taiwan. Ang mga barkong may dalang LNG na nagpapatakbo sa mga pabrika ng chips ay biglang nanganib. Dito gumuho ang ilusyon na ang teknolohiya ay hiwalay sa pisikal na geopolitika. Ang daluyan ng dugo na nagbibigay ng enerhiya sa isla ay biglang nagkaroon ng bara. Ang krisis sa isang disyerto na libu-libong milya, ang layo ay may kapangyarihang patayin ang mga makina sa East Asia. Pinatunayan nito na ang dominasyon ng Taiwan sa semiconductors ay napakarupok dahil nakadepende sila sa mga ruta sa dagat na hindi nila kontrolado at hindi nila kayang ipagtanggol ng militar. Sa gitna ng desperasyong ito, nakita ng Beijing ang isang perpektong pagkakataon.
May mga ulat na nagsasabing kailangang tanggihan ng Taiwan ang alok mula sa China na seguridad sa enerhiya kapalit ng reunification. Ang alok na ito ay hindi lang basta diplomasya. Ito ay isang diagnosis na nakamamatay. Ang katotohanang may ganitong alok sa lamesa ay nagpapatunay na ang enerhiya ay hindi na lang usapin ng kuryente o logistika, naging usapin na ito ng national security. Ang imperyo ng chips na tinitingala ng mundo ay nakadepende pala ang buhay sa mga barkong kailangang dumaan sa mga lugar na puno ng geopolitical mines. Ang absolute power sa digital world ay walang silbi kung wala kang kapangyarihan sa pisikal na enerhiya na nagpapasindi sa iyong mga server. Dako naman tayo sa pangatlong layer ng sakit na ito na marahil ay ang pinakamasakit para sa pride ng Taiwan. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang depensa ng Taiwan ay nakasandal sa Silicon Shield. Ang logic ay simple. Kailangan ng mundo ang chips natin, kaya sisiguraduhin nilang ligtas tayo. Ang US, Europe at pati China ay tinitingnang nakatali sa dependency na ito, pero sa geopolitika, ang sobrang pagdepende ay madalas nagreresulta sa isang radikal na immune response. Sa halip na maging mas ligtas ang Taiwan, ang kanilang monopolyo ay nagdulot ng panic sa mga malalaking bansa. Naisip nila na ang paglalagay ng buong digital na puso ng sibilisasyon sa isang islang pinag-aagawan ay isang strategic suicide na hindi katanggap-tanggap. Dahil dito, nakikita natin ang isang kakaibang phenomenon. Ang mga pinakamalaking kliyente ng TSMC gaya ng Apple, Nvidia at AMD kasama ang mga gobyerno sa kanluran ay pinipilit na ngayon ng TSMC na ilabas ang kanilang production sa Taiwan. Pinipilit silang magtayo ng mga higanting pabrika sa Arizona, sa Japan at sa Germany. Sa medisina, ito ay parang metastasis na sadyang ginawa. Ang silicon brain sa Taiwan ay pinipilit na magkaroon ng mga bagong bahagi sa malalayong lugar. Para sa mundo, ito ay tamang pag-manage ng risk. Pero para sa Taiwan, ito ay ang sapilitang pagkuha sa kanilang irreplaceable advantage. Bawat bagong pabrika sa ibang bansa ay isang piraso ng kanilang silicon shield na tinatanggal at inililipat sa iba. Ang mga investigasyon mula sa Reuters at Wall Street Journal ay nagpapatunay sa exodus na ito. Kahit mas mahal ang operasyon at kulang sa skilled workers sa ibang bansa, patuloy ang pag-invest ng TSMC sa labas ng Taiwan. Hindi ito dahil sa kita. Ito ay dahil sa utos ng geopolitika at takot ng mga customer. Gusto ng mga kliyenteng ito na ang kanilang chips ay gawa sa lugar na hindi abot ng mga ballistic missiles. Ang trend na ito ay unti-unting binabawasan ang absolute power ng Taiwan. Dominante pa rin sila pero hindi na sila ang nag-iisang may hawak ng susi sa buhay. Ang kanilang pagiging exclusive ay unti-unti nang natutunaw kasabay ng bilyon-bilyong dolyar na ibinubuhos ng US CHIPS Act at mga katulad na subsidiya sa Europe at Japan. Dito natin makikita ang pinakamalupit na ironya. Habang lalong nagiging importante ang Taiwan sa global economy dahil sa AI, lalo namang nagiging desperado ang mundo na matutong mabuhay ng hindi dumedepende sa kanila. Ang kanilang sobrang kahalagahan ang naging dahilan kung bakit gustong-gusto silang palitan. Ang mundo ay gumagawa na ng bypass surgery sa paligid ng Taiwan para kung sakaling magbara ang main artery sa Taiwan Strait because of war, ang dugo ng digital economy ay dadaloy pa rin sa Amerika, Europa at ibang bahagi ng Asya. Hindi ito biglaang atake sa puso. Ito ay mabagal na pagkapudpod ng kanilang kapangyarihan. Ang kanilang dominasyon ay hinihiwa ng manipis. Isang pabrika sa ibang bansa sa bawat pagkakataon. Ang prosesong ito ng de-risking ay binabago ang posisyon ng Taiwan. Nawawala na ang kanilang alas sa negosasyon. Kapag ang mga pabrika sa Arizona, Japan ay nagsimula na, ang banta ng gulo sa Taiwan ay hindi na kasing tindi ng dati para sa tech industry ng kanluran. Magiging isa na lang itong problemang kayang gawan ng paraan. Ibig sabihin, ang halaga ng proteksyong ibinibigay ng mundo sa Taiwan ay unti-unti nang bababa. Ang imperyong ito ay hindi guguho sa loob ng isang gabi, pero ang pundasyon nito ay unti-unti nang inaagnas. Parang buto na nawawala ng calcium, mukha pa ring matibay sa labas, pero sa loob ay marupok na at madaling mabali kapag natamaan.
Mula sa pagiging absolutely irreplaceable, nagiging very important but has alternatives na lang sila. Lalong nagiging madilim ang ating pagsusuri dahil sa pagpasok ng bagong virus, ang trade war at proteksyonismo. Masyadong nakatutok ang mga analyst sa banta ng giyera kaya hindi nila napapansin ang mas totoong sandata na ginagamit na ngayon, ang mga tariff. Sa pagtatapos ng 2025, nagulat ang lahat nang mag-anunsyo ang Amerika ng 20% tariff sa mga produktong galing sa Taiwan. Isang brutal na paalala ito na kahit itinuturing kang kakampi, sa mundo ng ekonomiya, walang permanenteng kaibigan, interes lang. Ang tariff na ito ay parang kolesterol na bumabara sa daluyan ng kalakalan ng Taiwan, pinipigilan ang malayang daloy ng gamit at pera na siyang nagpayaman sa kanila. Totoo naman na noong una ay hindi kasama ang mga advanced semiconductors sa 20% tariff na iyon. Sinubukan ng mga diplomat ng Taiwan na pakalmahin ang lahat at sinabing temporary lang ito habang may negosasyon. Pero ang temporaryong exemption na ito ay parang benda lang sa isang sugat na malakas ang agos ng dugo. Pinipigilan lang nito ang agarang kamatayan pero ang pressure sa likod nito ay patuloy na lumalakas. Ang katotohanan ng Amerika, ang kanilang pangunahing protektor ay handang gumamit ng tariff laban sa kanila ay nagpapakita ng malaking pagbabago. Ginagamit ng Washington ang access sa kanilang market para pilitin ng Taiwan na sumunod sa kanilang agenda na ibalik ang manufacturing sa Amerika. Ito ay isang uri ng economic blackmail na nakabalot sa pangalan ng national security. Ang epekto ng kawalang katiyakang ito ay naramdaman agad sa sistema ng Taiwan. Ang mga ahensyang naglalabas ng economic forecast sa Taipei na dati ay lasing sa tuwa dahil sa AI ay biglang naglabas ng babala. Binaba nila ang kanilang mga projections at sinabing ang growth sa 2026 ay posibleng bumagal ng husto. Ang pagbagal na ito ay hindi dahil sa mahina ang tech nila, kundi dahil sa mga tariffs at gulo sa global trade. Kapag tumaas ang gasto sa pag-export at nabawasan ang kita dahil sa buwis, ang galing ng Taiwan ay unti-unti nang nawawalan ng saysay. Hindi na sapat ang pagiging magaling at mura. Kailangan na nilang dumaan sa isang maze ng geopolitika na sadyang ginawa para bawasan ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang growth rate ay nagsisimula ng magkaroon ng nakakabahalang arrhythmia. Ang bahaging ito ng pagsusuri ay napaka-importante dahil inililipat nito ang ating takot mula sa giyera patungo sa mabagal pero nakamamatay na pagkalanta ng ekonomiya. Hindi kailangan ng Taiwan ng mga sundalong lalanding sa kanilang pampang para mawala ang kanilang korona. Ang pagbagsak ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng maraming maliliit na sugat, mga bagong regulasyon, subsidiya sa mga kalaban sa pilitang paglipat ng pabrika at mga tariff na sumasakal sa kita. Ito ay geopolitical atherosclerosis, ang pagbabara ng mga pulisiya na pumipigil sa kalakalan na nagpalaki sa Taiwan. Sa mundong gusto ng bawat bansa na magkaroon ng sariling chips, ang business model ng Taiwan na nagsisilbi sa buong mundo mula sa isang maliit na isla ay hindi natugma sa realidad ng ika-21 siglo. Ang kanilang lamang ay binabaklas gamit ang mga dokumento at batas, hindi ng mga missile. Sa puntong ito, kailangan nating baguhin ang definisyon ng pagbagsak. Kung titingnan mo ang pera ng TSMC ngayon, hindi mo makikita ang isang kumpanyang naghihingalo. Makikita mo ang isang money-making machine na nasa peak efficiency. Kaya ano nga ba ang guguho? Ang guguho ay hindi ang kanilang quarterly income o ang galing ng kanilang makina. Ang guguho ng bonggang-bongga ay ang mga ilusyong nagbibigay sa kanila ng pekeng seguridad. Ito ay isang psychological at strategic collapse bago ito maging financial collapse. Ang unang ilusyong mamamatay ay ang kayabangan na dahil ikaw ang number one at may monopolyo ka, hindi ka na matitibag at mapapalitan. Ang kasaysayan ay puno ng mga bangkay na mga higanting akala nila ay wala silang kapalit. Pinapatunayan ng mundo na handa silang magbayad ng mahal para lang wasakin ang monopolyo ng Taiwan para sa sarili nilang seguridad. Ang pangalawang ilusyong guguho ay ang paniniwalang ang high-tech industry ay kayang tumakbo ng hiwalay sa maduming realidad ng enerhiya at geopolitika. Sa loob ng maraming taon, ang sabi nila ay ang kinabukasan ay tungkol lang sa software at chip design.
Pero ang krisis sa enerhiya ng Taiwan ay nagpapatunay na ang cloud computing ay hindi lumulutang sa langit. Nakatali ito sa mga kable ng kuryente, tubo ng gas at mga barkong madaling harangin sa dagat. Walang silbi ang pinaka-advanced na AI algorithm kung ang mga turbine sa Taichung ay walang gasolina dahil sa blockade sa Persian Gulf o South China Sea. Ang paghihiwalay ng digital world at ng brutal na physical world ay isang mapanganib na kasinungalingan. Ang high-tech ay laging magiging bihag ng basic energy logistics. At ang pangatlong ilusyon na siyang pinakamarupok sa lahat ay ang inosenteng akala na hahayaan lang ng mundo na ang buong digital heart ng sibilisasyon ay manatili sa isang islang pinag-aagawan ng mga superpower. Ubus na ang pasensya ng mundo. Ang pandemya at ang mga gulo sa supply chain noon ay nagbigay ng trauma sa mga lider ng mundo at na-realize nila na ang sentralisasyon sa Taiwan ay isang pagkakamaling dapat ayusin anuman ang halaga. Ang paglipat ng mga pabrika, pagpataw ng mga tariff at paghahanap ng ibang source ay patunay na binabaklas na ng mundo ang arkitektura ng pagdepende sa Taiwan. Kaya habang ang export numbers ng Taiwan ay record-breaking pa rin dahil sa AI, ang pundasyong nagbibigay daan dito ay nilalagari na mula sa iba't ibang panig. Ang pagbagsak ng mga ilusyong ito, ang mitsa ng structural collapse sa hinaharap. Bilang pagtatapos ng ating pagsusuri, kailangan nating tingnan ang mas malawak na litrato. Ang kwentong ito ay may malalim at nakakatakot na implikasyon para sa kinabukasan ng mundo. Kung ang isang entity gaya ng Taiwan na naabot na ang rurok ng pinakakomplikadong industriya sa kasaysayan ng tao ay kaya pa ring sakalin at kubkubin ng mga simpleng problema gaya ng kuryente, ruta ng barko at trade tariffs. Ibig sabihin ay nasa bagong era na tayo. Era kung saan ang galing sa teknolohiya ay hindi na sapat para mabuhay. Ang bilis ng computer, galing ng design at monopolyo sa makina ay hindi na sapat na baluti. Iniwan na natin ang golden age ng globalisasyon kung saan inobasyon ang hari at pumasok na tayo sa brutal na realidad ng techno-nationalism. Ang imperyo ng semiconductors sa hinaharap ay hindi lang ibabase sa kung sino ang nakakagawa ng pinakamaliit na transistor. Ang labanan sa bagong era na ito ay tungkol sa tatag ng pisikal na aspeto at strategic alliances. Ito ay giyera tungkol sa kung sino ang makakasiguro ng kuryenteng hindi namamatay, sino ang makakaprotekta sa mga ruta sa dagat, sino ang makakapagpanatili ng mga kakampi sa gitna ng polarized na mundo, at higit sa lahat, sino ang makakakuha ng tiwala ng mga paranoid na kliyente. Ang mga pangyayari ngayon mula sa krisis sa enerhiya sa Middle East, banta ng blockade sa Asia, hanggang sa desperadong pagtatayo ng pabrika sa Arizona ay iisa lang ang sinasabi. Maaaring hindi lumubog ang Taiwan sa dagat bukas, pero ang kanilang absolute empire, ang kanilang posisyon bilang nag-iisang tibok ng puso ng digital world ay naghihingalo na. At mula sa abo nito, isang bagong global economy ang isinisilang isang ekonomiyang mas watak-watak, mas mahal at puno ng hinala.